nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. At tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin ang piging ng Diyos na ito'y natitipon upang nating ipahayag ang nating pagsamba sa Ama. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo at ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairing. Naway maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang na ito upang nating pagbutihin ang buhay pananampalataya sa pagsunod natin sa kalooban ng Ama at panuntunan tayo ng aral ni Jesucristo sa mabuting balita. Aminin natin ang ating mga pagkukulang. Ngayon humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami iyong mga kinupkop ay nilob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo, mga taga-Israel, itong sinabi ng Panginoon. Pinatnubayan kong palabas sa Ehipto ang inyong lahi. Sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa, kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan. Kaya't parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Maari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung di muna sila magtipan? Uungal ba ang leyon sa kagubatan malibang makatagpo siya ng biktima? Atungal ba ang batang leyon sa loob ng yungib kung wala siyang nahuling anuman? Mabibitag ba ang isang ibon kung walang pain? Likas ba ang bitag kung walang huli? Maari bang di sakmalin ng takot ang mga mamayanan kapag hinipan ng bantay lungsod ang trompeta? Mangyayari ba sa isang lungsod ang isang kahindik-hindik na bagay malibang ito'y itulot ng Panginoon?
Tunay na ang Panginoon ay di gumagawa ng anumang bagay na di ipinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod sa mga propeta. Pag-ungal ng leyon, maari bang hindi ka matakot? Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigilan mo bang ipahayag ang kanyang sinabi? Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomorra. Kayong parang nagdiringas na kahoy na inagaw sa apoy, ngunit ayaw pa rin kayong manunumbalik sa akin. Sumbat pa ng Panginoon. Kaya mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapipigil na paghukom ng inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay di mo kalulugdan. Ang gawaing hindi hidway di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itakwil at nasusuklaman. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at mga taksil. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila, lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tunay nga lumaganap ang itong balibalita sa mga iba pang mga alagad na nag-uusap-usap at ang mga ibang mga tao na ikinuwento ang ganitong pangyayari na ang pahayag, sino itong taong ito na guro natin, sino siya at hanggang saan ang kanyang kapangyarihan upang sa kanilang pag-uusap at pagnilay-nilay sa mga naganap na pangyayari, pinapahayag nila tunay ngang siya galing sa Ama, siya ang Mesyas ng Diyos, siya ay galing sa langit, galing sa Amang lumika,
Kaya unti-unti na lumalaganap ang pagkakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ang kunting background sa ating mabuting balita. Humantong na sa ganitong pagkakakilala ng mga alagad. Sino itong aming tinatanghal na guro namin, na nakikinig kami sa kanyang mga salita at mga pangaral. Humahanga kami sa magagandang ipinapahayag na tunay na nanunuot sa aming puso't kalooban upang sabihin, tumong si Kristo, hindi mo pagbibigyan ng pag-aalinlangan at hindi kami nag-aalinlangan sapagkat unti-unti namin tinatanggap kung sino siya sa aming buhay, lalong-lalo na managanap na pangyayari sa kinukwento sa atin sa panulat ni San Mateo na malakas ang hangin, ang hampas ng alon sa bangka at halos lulubog na sila sapagkat may unos noon, matindi ang ulan noon at mga hangin dinadala ang kanilang mga bangka at malalakas ang mga alon, pero pinatigil ni Jesus upang sabihin, ang kapangyarihan ni Kristo ay nakatuon din sa iba pang mga nilikha ng Diyos tulad ng hangin, ng tubig, tulad ng mga paliwanag na minsan napakahirap nating mapagtanto, tanggapin ang katotohanan, pero kaiba talaga si Kristo upang sa kalaunan kanilang lubusang ipahayag ang mga nilalaman ng salita ni Kristo ay tunay na nanggaling sa Ama. Kaya pakinggan ninyo siya. Yan ang nanatili sa isipan ng mga tao, 10 ng mga lagad. Pero may kahulugan pa upang sabihin ang mga pagnaganap na pangyayaring ito ay may kahulugan at kahalagahan pa sa ating kasalukuyang buhay, sa hinaharap nating buhay sa araw-araw at upang ang pagpapahayag natin sa managanap na pangyari hindi mawala. Kung ano ang bisa ni Kristo nung nabubuhay pa siya, may halaga at kahulugan pa rin hanggang sa kasalukuyan nating buhay, hanggang ipinapahayag itong mga naganap na pangyayari sapagkat mayroong ipinaliliwanag si Kristo, mayroong siyang ipinahiwatig para sa atin. Una, manampalataya tayo sa salita ni Kristo na nagbibigay buhay. Kaya nakasalalay ito sa lirangan ng pananampalataya upang manatili ito sa tao at hindi maalis kahit na sa gitna ng maraming hirap at pasakit sa buhay. At tulad nitong mabuting balita, may unos, malalakas ang mga hampas ng alon sa kanyang bangkang, kanyang kinalalaunan. Pero si Kristo ay natutulog. Ginising pa nila si Kristo. Anuman hirap na dumarating sa buhay, anuman ang napipintuho kayang kaisipan na mayroong dalamhati at kawalan ng pag-asa sa gitna ng mga bagay nito, manampalataya sa Diyos. Huwag sana itong mawala upang manatili tayo sa piling ng poong may kapal. Kaya ang nilalaman natin mabuting balita ay may kahulugan sa pananampalataya sa Diyos. Pagkilala noon kay Kristo na tulay ngang siya'y propeta, siya'y Mesyas, siya'y nanggaling sa Ama at ang lahat ng pagpapahalaga dito ay mapapawi ang kalungkutan, maaalis ang hirap at pasakit at manatili maginhawa sa tanang kanyang buhay o sa tanang ating buhay sa araw-araw. Ikalawa, pinununutan tayo ng aral ng mabuting balita sapagkat ang ating sinasampalataya ng mabuting balita ay idinibuho, pinapahalaga natin sapagkat may kaugnayan ito sa ating buhay at pamumuhay. Ang pananampalatayang hindi sa kaisipan lamang nilalarawan, kung hindi ang pananampalatayang nilalaman ng mabuting balita ng ating Panginoong Kristo ay pagdulot nawa ng kabutihang buhay sa mga tao. Kaya ito yung kalawang bahagi ng ating mabuting balita upang sabihin ni Kristo, wala pa yung pananampalataya, manali kayo sa Diyos. Bakit kinatatakot? Napakaliit ng inyong pananalig sa akin. Yan. Ang sinasabi natin sa mga alagad na takot sapagkat baka lumubog ang kanilang bangka, kinalulunanan,
na ang alon ay malalakas at humahampas ito sa kanilang bangka. Pero sinabi ni Kristo, anong liit ng pananampalataya? Ibig sabihin lamang ng ating Panginoon Kristo, binigyan ba ninyo ng halaga ang pananampalatayang mayroong kahulugan ito sa buhay ninyo? Na ito'y nagpapalakas ng kalooban, na ito'y nagbibigay ng pag-asa, na ito'y may palatuntunan sa buhay para maisabuhay mabuting balita, maisakatuparan sa pagsabalikat ng mga aral ng ating Panginoong Jesucristo. Hanggang sa kasalukuyan, ito pa rin ang ating magiging katanungan kapag dumarating ang maraming tigib ng kalungkutan, kahirapan, at ano pamang mga nagdudulot ng paghihirap sa buhay ng tao. Inilapat mo na ba ang mabuting balita upang ang iyong pananampalataya ay maging saksi na anuman na mangyari, tunay nga tayong hindi pababayaan ng Diyos. Tayo'y tunay na kanyang kakalingain sapagkat ang salita ni Kristo ay naging bahagi na ng ating buhay. Napakalaga upang sabihin, kung bahagi na ng mabuting balita ang ating buhay, paano tayo mawala sa daigdig na ito? Bakit tayo mapapaharam? O kaya ano pa ang ating kinatatakot? Ano pa ang ating nagiging suliranin? Sapagkat sa bawat salita ng Diyos, may paglapat ito, pagsasabuhay nito, at upang ito'y gayon na lamang sabihing pinahalagahan ko ang bawat salita ni Kristo, ang kanyang mga aral na dumarating sa aking buhay. May puwang na, may halaga na, may kahulugan na ang mabuting balita sa aking pang-araw-araw na buhay. Ikatlo, oo nga't pinakilala ni Kristo ang kanyang sarili sa mga alagad, sa kanyang mga aral at gawa, at pinapahayag niya na ang lahat ng kanyang salita ay galing sa Ama upang sabihin sa tatlong bahagi ng ating pagdiriwang ng salita ng Diyos. Meron tayong awe and amazement to the beauty of life. Oo, minsan talagang nanatili pa rin tayo, may paghanga pa rin tayo, meron pa rin tayong pagpapahalaga sa ating misyon upang ganapin natin ito sa ating buhay. Pinakatutok ito sa pagkamangha ng mga alagad sapagkat pinatigil ni Jesus ang hampas ng alon sa kanilang bangka, pinatigil niya ang malakas na unos at sila'y humanga sa ating Panginoon Kristo. They kept on believing the power of Jesus Christ upang hanggang sa kasalukuyan, ganito pa rin ba ang ating pagkamangha, paghanga natin, at upang manatili tayong hinuhubog nitong pagtanggap natin kay Kristo sa ating buhay, sapat matuloy tayong umaasa at talagang mangyayari, walang hindi magaganap sa kapangyarihan ng Diyos. Nakaugnay uli ito sa pananalig natin sa Diyos o pananampalataya na binabanggit na ating Panginoon Kristo. Malit ba ang pananampalataya mo? Palakasin mo ito. Bigyan mo ng halaga at pagtatangi. Isabuhay mo ang mabuting balita sa iyong pang-araw-araw na buhay at manatili kang ganitong may paghanga, may pagkamangha sapagkat minsan nababalutan ito ng kalungkutan sapagkat naharap tayo sa maraming hirap at pasakit ng buhay. Oo, dadaan ng mga bagay na ito, pero nanatili pa rin tayo may pag-asa na walang hindi magaganap sa kapangyarihan ng Diyos. Heto tayo ngayon sa pagdiriwang ng banal na misa, lalo natin tayong hinuhubog sa aral ng mabuting balita. Hari nawa upang sabihin ang salita ng Diyos ay pagpapahala para sa akin ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig at dudulog tayo sa Diyos na punong-puno tayo ng buhay na pananampalataya sa pagpahayag, sa patuloy nating pagtanggap sa aral mabuting balita. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan
pagitan ng kanyang mga miyembro, naway maging malakas sa pananampalataya, higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda, at yaong mga taong sa dagat nagmumula ang kinabuhayan, naway makadama ng kasiguraduhan at kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristo, may kapangyarihang magpagaling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pakatulungan mo kami kung aming puso't kalooban ay nagiging mahina upang pananampalataya palakasin upang makita ang nilalandas mo para sa aming buhay. Digin mo nawa itong aming mga pagdulog at hubugin kami sa larangan nitong aming pananampalataya na may tigib ng pag-asa upang ipahagi ikaw ay nanahan sa amin sa tuwina. Kaya itong aming mga pagdulog, ibig namin maganap sa aming buhay araw-araw, ang aral mabuting balita, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapaging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sangsinukob. Sa hangad mong siya iwas ng lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon, naming Santo Papa, si Elias, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Dakila ka, O Ama, sa iyong pinatuntunan para sa amin upang mapabuti kami sa aming buhay at pamumuhay. Awitin natin ang Ama namin.
namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayon Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoon sa Jesucristo, dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, maapalad ang tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa.
Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinabuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon Sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, punpuno ng dakilang pag-ibig sa Diyos sa pananampalatayang itataguyod. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal at pagsamba natin sa kaban-banalang sakramento sa altar at habang tayo nagtatanod, may panalangin ating binabanghay at pagkatapos ng lahat ng ito rin ang magbibindisyon sa atin. Ito'y pagtatapos ng ating banal na gawain.
isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kababanalang sakramento sa altar. Sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Rihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapalay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdara ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban,
at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novocedat vitui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio occidenti abut noce comporsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestitisti eis. Omni delectamentum insiebente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mystere venerari, o redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas, in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan, Purihin ang kanyang banal na pangalan. purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa
banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalininisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang walhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalininisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all